Spirit. Kayo, Lord, ang maitaas, kayo ang magmamaral, at sa aming pakikinig, Panginoon, ang iyong buhay at banal na salita. Bigyan kami ng karunungan upang maunawaan namin, Lord God, ang iyong mga salita na nais mong ipahayag sa aming kalagitnaan. Hindi lamang ito aming makakinggan, bagkus ito lubos namin maunawaan at lubos namin itong maisabuhay upang, Lord, masunod namin ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Kaya, Ama, pagpalain mo, Lord God, ang kabuhan ng gawain ito. Minsan pang seluhan mo at balutan mo ng iyong banal at nakakahiyang dugo ang buhay ng bawat isa, maging ang apat na sulok ng lugar na to. At walang gawa ng kaliliman ang makakanain. Ikaw, Espiritu, ng paglinlang, wandering thoughts, out in the name of Jesus, maging ang mga kapaguran at walang interes sa pagsamba. Wala kang kapangyarang Satan sapagkat ikaw ay kalulana at inaanyayahan namin at na ang presensya ng Diyos ay nasa aming kalagitnaan sapagkat sinabi sa banal na salita, dalawa o pang nagtatipon sa pangalan ay narito ang aming Panginoong Yesus. Kaya, Ama, dinideklara namin ang katagumpayan at ikaw ang may taas, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga hari, ang in the name of Jesus. And we give you all the glory, the honor, and the power, and mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon umaga, tanghali, gabi, sa gabi, purihin ka. Amen po ba? Amen!
ang Diyos po natin, si Jesus, nagpagaling po siya ng 10 tao. At alam niyo po ba, kung sino lang po or ilan lang yung nagpasalamat? Isa lang po. Marahil, ang alam ko po na sa lugar na ito, madami pong pinagaling ang Diyos, madami pong pinagpala sa lugar na ito. Nawa sa oras na ito, magpasalamat po talaga tayo ng totoo sa Diyos. Amen po ba? Mabuti po ang Diyos. Tapat po ang Diyos. Binigyan niya po tayo ng kamay. Binigyan niya po tayo ng bibig, ng katawan. Binigyan niya po tayo ng pagkain, ng hangin. Lahat po ng mga bagay na ito galing po sa Kanya. At marapat lamang po na purihin natin siya. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Sa oras na ito, patuloy po natin papurihan, pasalamatan ng ating Diyos. Katulad po ng mga bata dito sa harapan, wala pa po mga mukhang po yan. Pero alam niyo po ba, pumapalakpak po sila ng pupuri, nagpapasalamat sa Panginoon at pure po yung mga puso nila sa pagsamba. Nawa ang bawat isa maging ganun po ang puso katulad ng bata sa paglapit sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah!
Lucas, Kapitulo 15, talatang 11 hanggang 32. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap, namasukan siya sa isang taga roon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ko sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya, dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa oras pong ito ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong the role, model of a good father. The role model of a good father. Yung pagiging modelo ng isang ama. So katulad din po ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin,
na kung saan ang pag-ibig ng ating Panginoon ay talagang kapag tinignan po natin sa 1 John chapter 3, ayon din dito sa binasa natin na ilustrasyon ng isang ama. Sa 1 John chapter 3 verse 1 ay makikita po natin sa 1 John, tignan po ninyo. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. So it pertains doon sa pagiging ama ng Diyos sa atin. So gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. So makikita po natin yung kung paano kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang mga anak. Amen po ba? So ito pong sinasabi ni John ay hindi niya sinasabi na yung pag-ibig lang ng Diyos. Kapag tinignan po natin yung pag-ibig lang ng Diyos dito ay sinasabi rito sa 1 John chapter 2 verse 5. Tingnan po ninyo. 1 John chapter 2 verse 5 in relation dito sa 1 John chapter 3 verse 1. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. So tingnan po ninyo yung father relationship. Yung father relationship. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ay ganun din natin dapat minamahal ang ating Diyos Ama. Ang ating Amang nasa langit. Kaya nga ngayon po ay tignan po natin yung role ng Diyos sa atin. At ito rin po ay dapat po nating tignan bilang mga ama. So ngayon po ay ipinagdiriwang po ang Father's Day. So ngayon ay Father's Day na ito po ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ni Sonora Smart Dodge. Sonora Smart Dodge na isinulong niya ang pagkakaroon ng tinatawag na Father's Day sapagkat 16 years old pa lang siya ay namatay na ang kanyang nanay at sila ay merong 5 magkakapatid na ang tatay nila ang nagtaguyod ng pangangalaga sa kanilang lahat. So sa Biblia po ba ay ito ay pinagdiriwang ba? So wala akong problema kung ipagdiwang ang Father's Day o hindi. It depends dun sa mga tao kung paano nila parangalan ang kanilang mga ama sa tahanan. Sapagkat kapag tinignan po natin, ang ama ang siyang pundasyon, ang ama ang haligi ng tahanan, at kung ang haligi ay dapat binibigyan din natin ng pansin, paminsan-minsan, sapagkat minsan hindi natin alam kung ano ang kanyang nararanasan na. Dahil ang tingin ng marami ay ang tatay, ito po ay malakas. Ang tatay ay matatag. Ang tatay ay talagang matapang. Pero hindi ninyo alam, sa likod ng tabing ay may mga nararanasan sa kanyang personal na pag-iisa. Kaya nga dapat nating tignan ang nararanasan ng mga physical father, yung ating mga tatay. Kaya dito, gusto ko munang tignan natin yung role ng Diyos sa atin at ito ay ating sundan sa buhay natin. Katulad ng binasa natin sa Luke chapter 15 na makikita po natin yung isang modelo ng pagiging ama. Okay? So, a good father
according to God's teachings, is someone who leads his family with love, wisdom, and faith, seeking to honor God in all aspects of his life and relationship. So number one role model of a good father is being responsible. So ang modelo sa isang tahanan ay isang amang responsable. So katulad po nitong ating binasa kanina ay makikita po natin kung paano naging responsable ang amang ito sa kanyang dalawang anak. Responsable siya. Nung hingin ng kanyang bunsong anak ang mga ang kayamanan na dapat niyang tanggapin. Yung kayamanan o yung kanyang mana. Sabi niya, Ama, pwede ko bang kunin na yung aking mana? So itong amang ito ay responsable siya, binigay niya. Binigay niya kung ano yung kailangan ng kanyang anak. So ang mga tatay ay dapat maging responsable. So kung ano yung pangangailangan, maging responsable tayo. At titignan din natin dun sa isang anak niya. Nung time na dumating yung anak, sa kabila nung nilustay ng anak na ito, yung manang ibinigay niya. Tingnan po ninyo kung gaano ka-responsable ang ama. Hindi lamang dun sa isang anak na naglustay ng kayamanan, siya naging responsable. Maging dun sa panganay. Dun sa panganay, nung time na dumating ay nagalit. Di ba? Narinig po natin, nagalit siya. So pinagalitan niya yung kanyang tatay. Sabi niya, nilustay na ng anak ninyo yung mga kayamanan nyo. Sa babae, sabi niya, tapos ganito pa ang ginawa ninyo sa kanya. Ako dito, sabi niya, nahihirapan ako ni minsan hindi nyo man lang ako pinaganda kasama ng aking mga kaibigan. So tingnan ninyo, merong hinanakit. Pero dahil ang amang ito ay isang modelo na kung saan balanse sa kanyang mga anak. Naging mabuti siya dun sa bunso at mabuti rin siya sa kanyang panganay. Kaya naging responsable. So sabi niya, anak, lagi kitang kasama. Sabi niya doon, lagi kitang kasama. So, sinasabi niya roon na lahat ng ari-arian ko ay sayo. So, ibig sabihin, tinignan niya yung kalagayan ng kanyang panganay, tinignan din niya yung kalagayan ng kanyang bunsong anak. So, parehas na binigyan niya ng pansin ang pangangailangan nitong dalawang anak na ito. Dahil siya ay isang responsableng ama. Kung siya ay hindi responsableng ama, sa ginawa ng anak niyang yun, pababayaan na niya yung bunso. Tama po ba? Tama po ba? At kung ito man, ang anak na panganay ay magpakita ng ganon, parang pagagalitan mo tatay mo. Kung hindi responsable ang tatay na ito, bakit pa niya ipapaliwanag sa kanyang anak? Anak, lagi kitang kapiling. Lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Nakita nyo, yung pagiging responsable niya doon sa bunso at sa panganay. So, hindi niya pinabayaan ang kanyang responsibilidad bilang ama sa dalawang magkaibang anak. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po ba na iba-iba ugali ng mga anak natin? Tama po ba? Magkaparehas po ba ugali ng mga anak natin? Hindi pare-parehas. Pero bilang isang responsableng ama, katulad po ng halimbawa rito, ay makikita po natin na naging balanse ang pagtrato niya sa kanyang dalawang anak.
At sinasabi rin po ng banal na kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. Tingnan po natin sa Tagalog. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating mali. 1 Timothy. Mali. 1 Timothy pala. 1 Timothy chapter 5, verse 8. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Tingnan po ninyo. Kung itong amang ito ay irresponsable at wala na siyang pakialam dun sa kanyang anak, dito nga sinasabi na po sa Pablo, yung mga kamag-anak Pero binanggit din yung kabilang doon sa pamilya. So yung anak po ba hindi ba kabilang sa pamilya? So kung aalisin ng amang ito ang kanyang responsibilidad sa kanyang anak, hindi na niya papansinin itong salbahing anak na ito. Kaya nga po, maitutulad sa isang walang pananampalataya sa Diyos ang tumatalikod sa kanyang responsibilidad. Amen po ba? Kaya nga marapat na tayo po bilang mga ama ng tahanan, makita po natin yung ating tungkulin sa ating pamilya na dapat maging responsable tayo sa buong sambahayan natin. Responsable ka sa kanyang kinabukasan. Responsable ka sa kanyang pamumuhay. Responsable ka sa kung anuman ang magiging kahinatnan niya sa kanyang buhay. Amen po ba? Pangalawang modelo na kung saan role model ng isang mabuting ama ay modelo sa pagtuturo at pagdidisiplina. Ito po bang amang ito ay masasabi niyo po bang anong tawag doon? Konsentidor na ama. Ha? Konsentidor po ba itong amang ito? Nung humingi ng kayamanan, yung anak, konsentidor po ba? Sige nga, i-assess po ninyo. Mga kapatid, gusto kong makita po natin dito. Bakit binigay ng amang ito yung mana samantalang buhay pa siya at tinihingi niya yung kayamanan? Tama po ba? Meron na po ba sa inyong humingi ng mana sa tatay? Akin na yung mana ko. Buhay pa yung magulang mo, kinukuha mo na yung mana mo. Madalas, di ba, ang pagkuha ng kayamanan o yung mana, pag yung maghihinalo na, yung last will of testament, isasalin na sa mga, isasalin na dun sa mga anak. Kaya nga, makikita natin dito, ito pong amang nandito sa ating binasa ay meron po siyang tinatawag na modelo ng pagtuturo at pagdidisiplina. Tingnan po ninyo. Sa tingin ninyo, doong binigay niya ito ay tinuruan kaya niya yung anak niya? Tinuruan niya kaya? Tinuruan niya. Bakit? Sige, binigay niya lahat. Kaya nga nung nandun na siya sa kalagayan na itong anak na ito, dahil sa kanyang kagustuhan, magsasarili siya. Marami yung mga anak gusto magsarili ng landas. Gusto kaagad-agad. Sarili niya ang masunod. Pero tingnan ninyo, anong ginawa ng amang ito? Sige, binigay niya. Inabot niya yung hinihingi ng anak.
Pero alam ng anak na ang amang ito na ito ay matuturuan siya. So nung binigay niya ito, nakita ng anak na ito nung maubos na yung kanyang kayamanan. Naalala niya, buti pa doon sa aking ama, may maraming alila. Maraming alipin. Kumakain ng 3 beses isang araw. Samantalang ako rito. Halos mamatay na sa gutom. Ngayon ay babalik ako sa aking ama at sasabihin kong, Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa inyo. Huwag na ninyo akong ituring na anak. Tignan po ninyo yung discipline dito. Minsan, tayong mga tatay ay dapat nating bigyan ng pagtuturo. Hayaan mo yung anak mo. Gusto niya? Sige. Pagbigyan mo. At doon sa kanyang kagustuhan na yan, makikita niya kung ano yung sinasabi mo. Ako po, ganito po ako eh. Pagka merong gusto yung anak ko, bibigay ko yan. Hahayaan ko siya, pero bago ko ibigay yon, meron akong mga advice sa kanya. Anak, eto yan, eto, ganyan. Oh, sige, go siya. Binigay ko. Binigay namin mag-asawa. Pero along doon sa kanyang ginagawa, makikita niya, eto pala yung sinasabi. Kaya nga, ang isang ama, maging ang Diyos, alam niyo po ba na hindi po pwedeng hindi mo disiplinahin yung anak? Tandaan po ninyo, ngayon po sa batas ngayon, bawal nang paluin ng anak. May batas na ngayon. Tama po ba? Alam niyo po ba yung batas na yon? Na hindi mo na pwedeng paluin ng anak? Pero hindi po, maliw yung batas na yon. Kailangan ang anak ay dapat disiplinahin natin. Na kung saan marapat lamang na maranasan ng anak yung pagdidisiplina. Maging ang Diyos ay nagdidisiplina sa kanyang minamahal. So kung mahal mo ang iyong anak, disiplinahin mo siya. Kailangan maging disiplinado tayo bilang mga magulang. Amen po ba? Tingnan po ninyo. Sa Hebrew chapter 12, verse 5. Sabi po rito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So ang ama ay nagtuturo. Ang ama ay nagdidisiplina. Pinapalo po ba ng Diyos ang kanyang mga anak? Pinapalo po ba tayo ng Diyos? Amen. At bakit tayo dinidisiplina? Bakit tayo tinuturuan ng Diyos? Kasi mahal tayo ng Diyos. Kasi anak tayo ng Diyos. Kaya maging itong amang ito sa kanyang pagiging responsableng ama, ay kailangan niyang ipakita yung modelo ng pagtuturo at pagdidisiplina. Hindi po pwedeng nakikita mong ganon, hindi mo na siya tuturuan. Pababayaan mo na lang. Bilang isang ama, kailangan nating ipakita yung modelo ng pagiging isang ama. Amen po ba? Okay, taas nga yung kamay ng mga ama rito. Mga tatay. Okay? Yan. Huwag kayong, minsan ang mga modernong tatay ngayon, ayaw na nilang paluin yung mga anak. Ayaw nang paluin yung mga anak. Bakit?
Baka daw magsumbong. Magsumbong sa child abuse protection. Di ba? Natatakot makulong. Huwag ko kayong matakot doon. Kasi tinuturo ng Biblia kung ano ang role natin bilang ama. So maging ang Diyos, sabi rito sa Bible bilang ama natin, pinapalo tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon. So, ang role model na dapat po natin gawin din sa ating mga anak, turuan natin. Yung ama na nagbigay ng kanyang ng kanyang kayamanan sa anak. Ang tigas ng ulo, no? Sarap ng buhay niya. Nung naubos, wala. Pero ano yung pinakita ng ama? Yung pagtuturo niya na sa kabila ng mali na ginawa ng anak na bunsong ito, ipinakita pa rin ng Diyos yung pagiging responsable ng kanyang ama, yung responsibilidad niya sa kanyang anak. Hindi niya pwedeng itakwil. Tinanggap niya kasi anak niya yan At tinuruan niya ang kanyang anak ng halimbawa. Ano yung halimbawa? Halimbawa ng marunong kang magpatawad. Kasi humingi ng tawad yung yung anak Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala rin ako sa inyo. Huwag na ninyo akong ituring na anak. Ano ang itinuturo ng ama dito? Tinuturo ng ama yung kanyang pagiging ama sa kanya. Sinasabi niyang, anak, hindi nawala ang aking pagiging ama sa iyo. Anak pa rin kita, kahit nagkasala ka. Nakita niyo? At maging yung panganay, nung sinasabi niyang, di mo naman ako mahal Mas mahal mo yung bunso mong anak na masama. Nakalagay nga dito, nilustay sa babae. Ibig sabihin, babaero. Pero anong tinuro ng ama? Tinuruan niya yung panganay, anak, lagi kitang kasama. Lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Tama po ba? Kasi wala nang mana yung bunso Nakuha na niya yung kanya So kanino na lang yung natitira? Doon sa panganay. Yung kuya. Kasi wala na yung wala nang mamanahin yung yung bunso. Kaya nga nasabi ng ama na ito na lahat ng ari-arin ko ay sa'yo. So ibig sabihin, binigyan niya ng assurance yung kanyang panganay na anak. Tinuruan niya. Sabi niya, itong kapatid mo na namatay, bumalik, muling nabuhay. So pinapakita ng ama sa kanyang anak na panganay, yung pagtuturo na kung saan, anak, kapatid mo pa rin ito. Itong kapatid mo na ito ay napariwara ang buhay, so kailangan niya tayo. Nakukuha niya yung pagtuturo ng ama na kung saan bilang isang role modelo, kailangan niyang may pakita yung pagtuturo ng tama. Amen po ba? So sa mga tatay ay patuloy po nating turuan ang ating mga anak, disiplinahin natin ang ating mga anak katulad po na sinasabi ng Proverbs 22:6. Turuan natin ang ating mga anak habang sila'y bata pa. Mula doon sa maliit pa, wag ho nating konsentihin. Mali yung ginagawa. Ay, pinapalakpakan mo. Nagmumura. Sino rito ang nagsalita? Yung unang-unang salita niya, mura pa. G-A-G-O. G-A-G-O. Ay, tuwan-tuwa yung ay, nagmumura yung anak ko. Meron po bang ganon na No, amen. Turuan natin sila habang bata pa upang sa gayon sa kanilang paglaki, hindi ho sila malalayo, malilihis. Ngayon, mga ama, bilang isang modelo ng disiplina at pagtuturo, ituro po natin sa kanila yung tama. Ano po yung sinasabi po ng Biblia?
Sa Deuteronomy chapter 6 ay ituro po natin yung salita. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Tingnan po ninyo. Verse 6. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pakinggan niyo maigi mga tatay ha. Ano ang ituturo natin sa kanila? Kalokohan ba? O salita ng Diyos? Nakasulat to sa Biblia. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Mga kapatid, pakinggan nyo pong maigi ha. Sa loob ng tahanan, ang tatay dapat nagtuturo siya bago matulog at sa pagbangon sa umaga. Itinuturo po ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan sa loob ng tahanan. Okay, verse 8. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Verse 9, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Sa loob ng tahanan, dapat ang salita ng Diyos ang siyang nakikita. Ang salita ng Diyos ang siyang nagiging pagtuturo. Amen po ba? Hindi mo tuturuan ng iyong anak ng cellphone. Hello? Pwede po bang bato-bato sa langit yung mga tatay na kapag ka nahirapan kayong patahanin yung mga anak nyo, bigyan nyo na lang ng cellphone, ang liit-liit pa. Iaabot nyo cellphone, nanonood ka na lang dyan. O, kaya, cellphone na utak. Sabi ng Biblia, ituro ang salita ng Diyos. Dapat nga nakadikit ang mga salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. Amen po ba? Hello? Sabi nga, isulat mo sa noo. Ibig sabihin nun, dito sa utak natin, nakasulat na yan. Laging salita ng Diyos. Amen po ba? Okay, mga tatay. Huwag cellphone na ang ibibigay natin sa anak. Salita ng Diyos, ituro natin sa kanila. Pastor, ang liit-liit pa niyan. Mga kapatid, alam niyo po ba na kapag ka ang bata ay lagi mong sinasama sa loob ng simbahan, at ikaw din ay laging nasa simbahan, bata pa lang yan, ang magiging utak niyan ay simbahan. Pero kapag laging absent ang tatay sa simbahan, huwag ka nang umasa ang anak ay magiging palasimba din. Amen po ba? Hindi mo magiging palasimba ang anak kasi yung tatay hindi yung nagsisimba tuwing araw ng pagsamba. Kaya dapat ang tatay ay nagtuturo ng dapat sa loob ng tahanan. Ephesians chapter 6 verse 4. Ano po ang sinasabi diyan? Ephesians chapter 6 verse 4. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng... Hello? Ano po yung dapat pagdidisiplina? Pamamaraan ng pagdidisiplina natin? Ayon sa katuruan ng Diyos. Mga kapatid, tuwing magdidisiplina tayo, dapat ayon sa salita ng Diyos. Yung disiplinang gagawin natin. Sapagkat ang Diyos, kapag tayo ay itinutuwid niya, yung kanyang mga salita ang kanyang ginagamit. Amen po ba? Sinasabi, pinapaalala ng Diyos ang kanyang mga salita. Kasi bakit? Siya yun eh. Kapag lumilihis tayo ng landas, ipapaalala ng Diyos sa atin, anak, ito yung dapat mong gawin. Ipapaalala ng Diyos yung salita niya. At bilang mga ama rin ng tahanan,
ituro natin yung salita ng Panginoon. Yung pamamaraan na kung saan sa Biblia ay dapat turuan ang mga anak. Wag po yung maghihimagsik ang mga anak natin dahil dun sa mga pamamaraan natin. Tuturuan natin sila, bag! Sipa! Bag! Kutos! Bug! O, yung salitang kanto, konyat! Kukonyatin mo yung anak mo. Salitang kukonyatin kita eh. Alam niyo ba yung konyat? Magkaiba yung kutos eh. Yung konyat, ganun yun. Yan. Masakit yun, yung ganon, kasi ito yung ginagamit eh. Ito. Kukonyatin kita eh. Pepektusin mo yun. Masakit yun. Ito kasi ang ginagamit. Mga kapatid, hindi ganon ang pamamaraan. Kinakailangan itinuturo natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Upang hindi magkaroon ng galit yung mga anak. Yung salita ng Panginoon, anak, ito yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, ganito gawin natin. Sabi ng Biblia, laging nasa Biblia ang sasabihin natin. Tandaan po ninyo ang salita ng Panginoon, pag laging naalala yan, tiyak magiging mahusay yung anak natin. So naituro ko na dati ito eh. Yung isang kwento ng pagdidisiplina ng anak. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan ha. So dapat tayo ring mga ama, maayos din tayo. Meron pong isang kwento, yung tatay. Nako, araw-araw, inayos mo na ba yung iyong yung iyong higaan? Opo! Sabi nung anak. Inayos mo na ba yung yung mga damit mo doon? Opo! Puro ganon, laging opo. Pero araw-araw na lang, ganun yung ginagawa ng tatay doon sa anak hanggang sa ito ay magkaroon ng pag-a-apply ng trabaho. Nung mag-a-apply ng trabaho, ang sabi ng tatay, anak, pagbutihin mo ha. Opo. Pero sa isip niya, pag nagkatrabaho ako, alis na ako dito, puro na lang ganito. Sabi niya, parang yung laging paalala ng kanyang tatay, parang na siya eh. Yung lahat ng ginagawa niya ay gustong iayos. So tingnan po ninyo, anak, pagbutihin mo. Opo! Pero sa isip niya, gusto na niyang umalis pagka nagkatrabaho siya. Nung nandun na siya, pagpasok niya doon sa applyan niya, nakita niya yung yung rug doon sa harap ng inayos niya. Tapos, pagpasok niya doon sa nakita niya yung mga upuan, ang gulo. So, inayos niya rin yon. Saka siya umupo. Pag upo niya doon sa tabi ng mesa, ang gulo din ng mesa. Inayos niya rin habang nakaupo siya doon. So, sa madaling sabi, marami nang na-interview at siya na yung tatawagin. So, nung tinawag siya, sabi sa kanya, magkano ang gusto mong sahod? Nagulat siya. Hindi niyo pa ako na-interview. Bakit sahod ka agad ang tinatanong niyo po sa akin? Sabi niya. Alam mo, sabi niya, nakita ka namin sa CCTV. Yung katulad mo ang hinahanap namin. Na kahit hindi utusan, ay gumagawa. Isa kang responsable. Tingnan nyo, kung naging epekto nung ginagawa ng tatay niya araw-araw, na kung saan tinuturuan niyang maging maayos, tinuturuan niya na magkaroon ng tamang disiplina sa kanyang sarili. Pero minsan sa mga anak, parang
yung lagi kang pagsabihan. Parang sumasabog na yung tenga mo. Lagi na lang, yun na lang ang naririnig mo palagi. Parang gusto mo umalis ka na doon sa bahay at wala ka nang marinig. Pero tandaan po natin ang sabi ng Bible, once na naituro mo ang salita ng Diyos, kahit tumanda na yan, kahit ano na yan, hindi mawawala yan. Minsan merong isang anak na nagkaroon siya ng maraming barkada at patuloy na lumayo sa kanyang tatay, isang Kristiyano. At nung siya ay nandun na sa mga barkada niya, lumayo siya sa kanyang magulang at sumama sa barkadang masama. At nung time na nandun siya, maraming trouble ang ginawa. Pero nung nandun na siya sa kalagitnaan nun, naalala niya ang mga salita ng Diyos. Sabi niya, hindi ako dapat dito. Hindi ako dapat dito. Dapat nandun ako. Tingnan niyo, once na ang isang tao ay nataniman ng salita ng Panginoon, lalo ng mga anak natin, kahit lumayo yan sa'yo, katulad ng anak na ito, nakita niya kung gaano kaganda sa piling ng kanyang ama. Bumalik siya nung panahon na siya ay nagkaroon ng trouble. Kaya nga, nung maalala niya na hindi ako dito, bigla siyang umalis. Umalis siya doon sa gitna ng trouble. At yung mga kasama niya ay nahuli. Tamang-tama nung time na yon ay huhulihin na yung mga kasama niya pero siya ay nakaalis. Bakit? Naalala niya yung salita ng Diyos na naitanim ng kanyang magulang. Kaya mahalaga na maitanim natin sa anak natin yung salita ng Diyos na kung saan ito yung huhubog sa kanya, yung pagtuturo at pagdidisiplina ayon sa salita ng Panginoon. Magiging maganda ang resulta sa ating mga anak. Amen po ba? Makakaasa po kayo na ang anak po natin ay magiging responsable rin katulad natin. Amen po ba? Pangatlo, role model of love. Meron po bang pag-ibig yung amang ito sa kanyang anak? Di ba? Makikita natin yung example ng kanyang pag-ibig, yung biro mo araw-araw, nakaabang siya doon sa balkonahe at nakatanaw siya sa malayo. Inaabangan niya yung kanyang anak na bumalik. Alam niyo po ba na ang Diyos ganun po? Inaabangan niya ang bawat isa na kung saan lumayo sa Kanya, nagpakasasa sa anumang mga bagay sa sanlibutang ito, pero ang Panginoon, lagi siyang nag-aabang. Kaya niya nga binigay yung kaisa-isang bugtong na anak sapagkat ang tao ayaw pong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Gusto gumawa ng kasalanan. Bakit? Mas masarap gumawa ng kasalanan. Mas madaling gumawa ng kasalanan. Napakadali. Ang hirap pong maging matuwid. Ang hirap pong maging banal. Ang hirap sumunod sa Diyos. Pero ang Diyos Ama ay gumawa ng paraan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa libutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Romans chapter 5 verse 8. Kahit na tayo'y makasalanan, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Ipinadaman niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y, makasalanan pa. Ibig sabihin, ng taong makasalanan, minahal ng Diyos yan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Katibayan yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sa Isaiah 54 verse 10, tignan po ninyo, hindi maguguho ang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung tignan ninyo. Yung pag-ibig ng Diyos, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas
wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang aking kapayapaang ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa'yo. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Kailanman na hindi mayayanig, kailanman hindi babagsak, hindi guguho ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kahit na tayo ay nayayanig, kahit na tayo ay nawawala, kahit na tayo ay nagwawala, mga kapatid, nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Wagas ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ganon din yung pag-ibig ng amang ito, yung role model ng pag-ibig. Kahit na nagkamali, tingnan ninyo, nilustay yung lahat ng kayamanan, pero lagi siyang nakaabang. Nag-aabang siya sa pagbabalik ng kanyang anak. At nung makita niya, talagang sobrang miss niya yung kanyang anak. Sobrang miss niya. Niyakap at hinalikan ang kanyang anak. At hindi lang yon, talagang pinagdiwang pa nila yung kanyang anak na lumayo sa kanya. Mga ama, ganito po ba ang pagmamahal natin sa ating mga anak? Ganito po ba ang pag-ibig na ipinadarama natin sa ating buong pamilya katulad ng pagmamahal ng Diyos? Yan sa Isaiah chapter 54 verse 10. Hindi maguguho, nananatiling pag-ibig. Amen po ba? Hindi nawawala yon. Yan yung gusto ng Panginoon. Kaya nga tingnan po ninyo sa Ephesians chapter 5 verse 25. Husband loves your wife as the Messiah loved the church. Sabi niya, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae, katulad ni Kristo. Mga kapatid, yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, ibinigay niya yung buhay niya alang-alang sa iglesia. Namatay siya. Kaya nga yung pag-ibig natin ay dapat katulad ng pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Pinoprotektahan mo ang iyong pamilya. Talagang pinoprotektahan kasi papakita mo dun eh. Lahat ng mga kailangan ibibigay mo. Lahat ng bagay na dapat maranasan ng pamilya, ikaw yon, ipaparanas mo yung pag-ibig na yon. Pag-iingat, pagkalinga, pagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan. Kaya nga itong love na sinasabi rito katulad ng pag-ibig ng Diyos. Kahit na minsan hindi ka na mahalin, magpatuloy ka pa rin magmahal. Hindi nagbabago. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagbago ang kanyang pagmamahal. Colossians 3:19. Husband, love your wives and do not be harsh with them. Bilang isang role model of love, talagang ipapakita mo yung pag-ibig sa Diyos. Tandaan po natin yung asawang nananakit, sabi po ng Malakay 2 verse 15 and 16. Tama, 16. Malakay 2:16, nasusuklaman Diyos sa asawang malupit o sa asawang nananakit. Sa isip, emotion. Tingnan po ninyo Malakay 2:16. Pakita natin. Sabi niya roon, napuput ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Okay? So tingnan ninyo. Sa ibang salin, nananakit ang sabi doon.
Mga magulang, mga kapatid, yung asawang nananakit, napuput ang Diyos. Nananakit sa isip, nananakit sa kalooban, nananakit sa pisikal. Kaya bilang tatay, bilang asawang lalaki, yan, dapat tayo maging modelo ng pag-ibig. Kasi kapag ginagawa natin yung malupit ka sa asawa mo, napuput ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya huwag mong sasaktan ang iyong asawa. Huwag kang magsasalita ng kahit anumang salita na makakasakit sa iyong asawa. Di ba sabi din doon kanina yung sa mga anak, huwag natin silang turuan na maging maghimagsik. So ibig sabihin din, mag-ingat din tayo sa mga sasabihin natin sa mga anak natin. Okay? So, sa Luke chapter 15 verse 20, tingnan po ninyo, kung paanong ipinakita ng amang ito yung kanyang pagmamahal. Luke chapter 15 verse 20. Okay. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Tingnan ninyo, yung iba kapag ganun na ginawa ng anak, lakad-lakad dun sa tapos nandyan yung anak ko. Inaantay na magsalita yung anak. Hindi kinikibo. Tama po ba? Ganun po ba ginagawa natin? Ha? Meron po bang tatay na ganon? Pag nagkamali yung anak, nandyan lang yung anak ko, Ano yung pinapakita dito? Ang ipinapakita po dito ay yung unconditional love. Hindi kahit nagkamali ang kanyang anak, ay ipinapakita pa rin yung tunay na pagmamahal. Hindi nagbabago. Amen po ba? Nagkamali, ipinapakita yung halimbawa ng pagmamahal. Kaya ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tandaan ninyo kapag nagkamali po tayo, tandaan ninyo pakinggan niyo pong maigi. Kapag nagkamali po tayo, huwag ko kayong lumayo sa Diyos. Pag nagkamali po tayo, lumapit tayo sa Diyos. Hindi yung nagkamali ka, wala na, malayo na ako sa Diyos. Lalayo ka ng lalayo. Gagawa ka ng gagawa ng mali. Mga kapatid, hindi ganon. Pag nagkamali ka, katulad ng anak na ito, lumapit siya dun sa kanyang ama. At itong amang ito, dahil meron siyang katulad ng pagmamahal ng Diyos, kapag lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid, may response. Amen po ba? May response yan. Minsan natatakot yung iba O kahit na lang sa pastor, pag nagkamali tayo, ayaw lumapit sa pastor. Ayaw makipag-usap sa pastor. Alam niyo po ba na being a father, ang Diyos po ay ama natin. Pangkalahatan. Ama natin sa pangkalahatan. At meron din tayong spiritual father dito sa lupa. At yan po yung pastor. Minsan, alam niyo po ba na ang pastor laging nakatingin kung sino yung pupunta sa church? Lagi niya tinitingnan yan. Naglulong siya na nawa laging nasa church ang mga miyembro. Ang mga anak niya sa spiritual. Ganon din po ang Diyos Naglulong siya na ang kanyang mga anak ay lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, ayun din po yung pag-ibig na ipinadarama natin. Kahit nagkamali po tayo, tandaan po ninyo, lumapit po tayo, hindi po tayo pahihindihan ng Diyos. Pero wag lang tayong paulit-ulit sa pagkakamali, ha? Pag nagkamali tayo, wag na nating ulitin yon. Amen po ba? Lumapit tayo sa Diyos, wag tayong mag-atubili na hindi lumapit. Lumapit tayo. Katulad nito, tingnan po ninyo, malayo pa lang, nakaabang yung ama.
Tingnan ninyo, excited siya. Araw-araw yon. Ang Diyos, ganun po siya sa atin. Araw-araw po yan, nakatanaw siya sa langit at tinitignan niya yung kanyang mga anak na lumalapit sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nandito ngayon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil bilang mga anak ng Diyos, tayo ay lumalapit sa Diyos na merong unconditional love. Amen po ba? Pang-apat, role model of faith. Pananampalataya. Sa tingin nyo, ito pong tatay na ito, walang pananampalataya? Ha? Yung tatay, araw-araw nakatanaw siya doon sa sa balkonahe, inaantay niyang bumalik yung kanyang anak. So ibig sabihin, nananampalataya siya na one time yung kanyang anak ay babalik. Kaya sa bawat isa po sa atin mga tatay, kung tayo po ay nahihirapan sa ating mga anak, nahihirapan sa ating mga asawa, kung meron kang asawa na namumblema ka sa asawa mong babae, bilang tatay, mga kapatid, magkaroon ka ng pananampalataya. Ipakita natin yung pananampalatayang ipinakita ng Biblia. Hindi ho magbabago yung pagsunod natin sa Diyos. Amen po ba? Mananatili. Dapat tayo ang unang-unang makakitaan ng pananampalataya. Hindi ho magbabago yan. Mananatili dapat yung pananampalataya. Si Joshua, tignan po ninyo. Sabi niya, masama bang sumunod sa Diyos? Kung sa tingin nyo masamang sumunod sa Diyos, sabi niya, piliin ninyo ngayon kung sinong paglilingkuran nyo. Yung Diyos ng mga, Diyos ng mga taga-Mesopotamia. Diyos ng mga Amoreo. Pero sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mga tatay, kahit anong mangyari, mananatili ang pag-ibig, mananatili ang pagiging responsable, mananatili ang pagtutuwid, pagdidisiplina, mananatili po yung pagiging merong pananampalataya. Hindi magbabago yan. Minsan sa dami ng problema, wag nating hayaan na matabunan ng problema yung pananampalataya natin. Yung pagsunod natin sa Diyos. Ito, totoo po ito mga kapatid. Sa mga tatay, pag maraming pressure, yung pananampalataya ay nayayanig. Pero mga kapatid, ang turo ng Biblia sa atin, hindi ho magbabago ang pananampalatayang ipinakita ng Biblia. Amen po ba? Katulad ng tatay na ito, yung anak, naging pasaway. Yung panganay na anak, yung bunsong anak, pasaway. Yung panganay na anak, pinagagalitan siya. Nagdaramdam sa kanya. Nagsiselos. Pero nanatili pa rin yung pananampalataya niya. Na kung saan, maituro niya kung ano yung tama. Kaya, mga tatay, take courage. Fear not. Huwag kayong mawala ng pag-asa. At kung minsan, may mga bagay minsan, ang asawa, pagka walang financial yan, medyo mabunganga yan. Tama po ba? Tama po ba? Maingay po ba? Weakness po ng ng babae. Pag walang pera sa bahay. Kasi ang babae nagbabudget. Ang babae pag nakikita niyang wala nang sa bahay, talagang mainit ang ulo niyan. Kaya tayong mga lalaki, dapat tayo, yung pananampalataya mo ay manatili. Ako po, alam niyo po ba, for God's glory, pag nakikita kong mahina
ang kita ng misis ko, I pray. Nananalangin ako sa Panginoon. Yung pananampalataya ay pinaiiral ko. Panginoon, bahala ka na sa mga kliyente ng aking asawa. At yun yung lagi kong pinagpipray sa asawa ko. Yung faith. Sabi ko, bahala ka nang kumilos sa kanyang mga kliyente. Praise God. Dahil sa pananampalataya, ang Diyos ay kumikilos. Kaya tatay, mga tatay, sa loob ng pamilya, sino yung dapat manatili ang pananampalataya? Matibay? Kasi tayo yung pundasyon eh. Dapat yung tatay. Huwag mayayanig. Pag may mga problema, manatili ka sa pananampalataya sa Diyos. You pray, you stand firm, at yung mga salita ng Diyos na naririnig natin, na nabasa natin, at pinanghahawakan mo, manatili ka doon, panghawakan mo yan. Huwag kang mayanig sa pananampalataya. Amen po ba, mga tatay? Amen po ba? Pag makulit ang mga anak, manatili ka sa pananampalataya, huwag kang maratel. Pagka yung asawa mo, ang hirap ng unawain, manatili ka sa Diyos. At darating ang panahon, maunawaan mo rin yan. Di ba? Maunawaan ka rin niya. Kasi parehas lang yan eh. Hindi kayo magkaunawaan. So sabi ng 1 Corinthians 16, verse 13. Ano pong sinasabi ng 1 Corinthians 16, verse 13? Remain alert, keep standing firm in your faith, keep on being courageous and strong. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Sino po ang dapat maging matibay? Sino ang dapat matapang? Sino ang dapat matatag? Tatay sa loob ng tahanan. Amen po ba? Kasi pag nakita nilang matatag ang tatay, ang mga anak, ang asawa, nagiging matatag po yan. Pero once na bumigay ang tatay, bibigay po ang pamilya. Kaya nga po, tandaan nyo palagi sa isang pamilya, yung fatherlessness, kapag ang tatay ay bumigay sa isang pamilya, may problema sa isang pamilya. Merong behavioral disorder ang mga anak. Kaya nga, madalas na nagiging mga sakit ng lipunan yung mga broken family. Broken family. Kasi bakit? Iniwan ng ama ang kanyang pamilya, nasira, dahil nakita ng mga anak na ganito yung tatay nila, tapos irresponsible yung tatay, nagre-rebelde yung mga anak. Kaya paglabas nila, gumagawa sila doon nila nilalabas yung kanilang mga ugali. Kaya wala silang pakialam. Kasi sira ang nila yung loob ng pamilya. Pero kapag merong matatag na tatay na tumatayo, sinasagupa, unang-una ang lahat ng mga problema sa loob ng bahay. Yan yung nasa unahan eh. Hindi siya nasa likuran, nasa unahan ng tatay. Siya yung unang-unang sasagupa ng lahat ng mga pagsubok sa bahay. Hindi yung nanay, yung tatay muna. Sapagkat ang nanay ay katuwang ng asawa. Amen po ba? Tandaan po natin, sa pagkakalikha ng Diyos, ang asawang babae, hindi po yan una. Ang lalaki po ang una. Sapagkat unang nilikha ng Diyos ay lalaki. At nilikha ng Diyos ang babae para maging katuwang ng lalaki. Hindi ho katulong. Baka ma-misinterpret niyo yung sinabi ng Biblia. Hindi katulong ang mga asawang babae, katuwang. Ibig sabihin, kasama mo siya sa lahat ng layunin ng Diyos para sa pamilya. Katuwang po siya, hindi katulong. Okay? Hindi sinabing tatay ka, ikaw yung parang hari. Hindi. Ikaw nga yung mangunguna sa lahat, di mangunguna ka doon sa paghuhugas ng plato. Mangunguna ka sa paglilinis ng bahay. Mangunguna ka sa paglalaba.
ikaw yung nangunguna, di ba? Ganun po ba yon? Mga nanay? Biglang nalihis yung no? Mangunguna yung tatay maglaba. Mangunguna yung tatay magluto. Tatay na ang naging katulong, no? Pero alam nyo, sa lahat ng bagay, ang tatay ang dapat nananatiling matatag. Amen po ba? Yung pananampalataya, hindi magbabago yan. Manatili po tayo. Sabi po rito, remain alert, keep standing firm in your faith, keep on being courageous and strong. Kaya mga tatay, dapat lagi kayong ganyan. Kahit na nakikita ninyong ang hirap, baka mamaya, pag nakita na ninyo, mabading na kayo. Ay! Dapat hindi bading. Tandaan po ninyo, yung mga duwag, yan yung kasama sa sa Bible na hindi maliligtas. Kaya dapat matapang po tayo. Baka kala nyo yung mga duwag hindi kasamang mapupunta sa impyerno. O, tingnan po natin, Revelations 21 verse 8, yung mga duwag. O, pakita nyo, Revelations chapter 21 verse 8. Sabi niya, subalit malagim ang kasasapitan ng mga unang-una pa yan. Yung mga duwag, yung mga walang pananampalataya sa Diyos. Dapat matapang tayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya bawal duwag sa mga tatay. Dapat matapang kang harapin ang lahat ng mga pagsubok. Panglima, role model of attitude and character. Mga kapatid, dapat may attitude tayo. Hindi yung attitude ng ng pagiging masama. Dapat may character din tayo. So tingnan po ninyo yung attitude ng tatay dito. Sa Luke chapter 15, pinakita niya yung talagang Hindi siya nagmalaki, hindi siya nagmataas sa kanyang mga anak, kundi ipinakita niya yung pagiging tatay na nagmamahal sa kanyang mga anak. Yung halimbawa ba ng attitude? Diba? Kung ganun yung anak mo, lumayas ka dito. Bang! Suwain! Wala kang karapatan dito sa tahanan ito. Lumayas ka! Mga ganung mga pananalita ng mga Pero hindi Tignan niyo yung attitude tsaka yung karakter. Yung karakter na talagang merong pag-ibig at pagmamahal na responsable ka sa iyong mga anak. Diba? Kaya nga sabi po rito sa Psalms 103 verse 13, as a father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear Him. Ganon din po ang Diyos sa atin. God is so compassionate sa atin. Kahit na makulit, ang Diyos, very compassionate siya. Kaya tayo din, magtiis tayo. Tiisin natin yung kakulitan ng mga anak natin. Tiisin natin yung kaingayan ng mga asawa. Sino po rito maingay yung asawa? Taas ang kamay ng mga tatay. Yung tatay kasi ang makakapag Hindi naman magsasalita yung asawa ditong babae. Sino po rito yung maingay yung mga asawang babae? Taas ang kamay ng lalaki. Meron po ba rito? Mga sinungaling kayo, mga tatay Ayaw ninyo. Mga sinungaling kayo. Colossians 3:21. Tingnan po ninyo. Yung karakter na kung saan dapat hindi mapunta doon sa pag-i-magset yung mga anak. Mag-set po tayo ng halimbawa sa kanila. Kapag pinagalitan mo yung mga anak mo, ipakita mo rin yung soft side. Yung soft side. Na kapag nagalit ka, pagkatapos nun, tapos na. Then, iparamdam mo sa kanya yung pagmamahal. Amen po ba? Amen po ba? Kaya
Sa atin, mga tatay, dahil sabi nila, ang tatay matapang. Oo, matapang tayo. Pero pagdating doon sa pagmamahal, tayo yung magpapakita ng attitude na talagang meron din soft side. Amen po ba? Na ang tatay ay merong attitude and character ng pagiging soft sa ating mga anak at maging sa asawa po natin. Amen po ba? Number 6. Last. Role model of direction. Mga kapatid, sino po yung dapat mag-direct katulad ng amang ito? Di ba? Nalihis yung kanyang anak, pero hindi niya tinaboy. Nalihis yung kanyang isang panganay na anak, pero tinuruan niya, binigyan niya ng direksyon. Anak, lahat ng ito sa'yo. So ibig sabihin, binibigay niya ng direksyon yung kanyang anak na talagang ito alagaan niya lahat ng kanyang ibinigay sa kanya. Mga kapatid, dapat tayo pong mga tatay ay magpakita ng halimbawa na meron tayong sense of direction. Alam mo kung saan mo dadalhin yung pamilya mo. Amen po ba? Deuteronomy chapter 1 verse 31, sabi diyan, "In the desert you saw that the Lord carried you like a man carries his son on every road you traveled until you reach this place." Tingnan ninyo ang Diyos. Katulad ng isang ama, karga-karga niya yung anak niya na pupunta sa isang lugar. Di ba nakakarating yung anak kung saan pumupunta yung tatay? Tayo yung magdadirect sa anak natin kung anong gusto mong marating niya. Amen po ba? Meron tayong sense of direction. Dinadirect mo sila doon sa tamang landas na dapat puntahan. Maging ang Diyos. Nung sinabi niyang pumunta kayo sa lupang pangako, ang Diyos dinirect niya po ang kanyang mga anak. Amen? Ganun ang Diyos. Hindi niya pinabayaan. Kaya nga bawat isa po sa atin, wag po kayong mawala ng pag-asa because ganito po ang Diyos. He is always directing us. Kaya nga sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, a plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future." May direction. Amen po ba? Kaya hindi tayo mawawalan ng direksyon na tama. Kapag tayo ay naniniwala sa Diyos Ama at tayong mga tatay ay maging halimbawa rin ng sense of direction. We lead our family doon sa tama. Amen po ba? 2 Corinthians 6:18. Tingnan po ninyo. 2 Corinthians 6:18. Sabi niya, "I will be your father, and you will be my sons and daughters, declares the Lord Almighty." Tingnan po ninyo yung sinasabi ng Diyos. Pinagtitibay ng Diyos yung direksyon natin na dapat tayo ay kung ano ang direksyon ng Diyos Ama sa atin, doon tayo. At nakatitiyak po tayo, mararating po natin yun. Kaya sa bawat isa po sa atin mga tatay, we need to set the example of model of direction na dapat tayo ay halimbawa ng meron talagang patutunguhan yung ating pamilya. Isaiah 66 verse 13. Ano po ang sinasabi ng Isaiah 66 verse 13? "Like a child whom his mother comforts, so I will comfort you and you will be comforted in Jerusalem." So, ang Diyos Ama na nasa langit, tandaan po ninyo, kino-comfort niya ang kanyang mga anak. So, ganun din tayo mga tatay. Being a father, i-comfort natin yung mga anak natin. At ako, minsan nagagalit ako sa mga anak ko, but sometimes kino-comfort ko rin sila pag nakikita kong kailangan na nila ng comfort ko. So, ganun din po tayo. Amen po ba? Okay. To be a good father, dito na po ako magtatapos. To be a good father, make God as our role model.
Okay? Kung gusto po natin na maging mabuting ama, gawin po nating modelo ang Diyos. Kung paano siyang naging ama sa atin, ganun din po tayo dapat sa ating pamilya. Sa asawa, sa anak, sapagkat ang Diyos ang siyang modelo po natin ng pagiging ama sa atin. Okay? And be a role model to our family as a father. So, kung gusto mong maging mabuting ama, gawin mong role model ang Diyos at maging role model tayo sa loob ng pamilya. At kung magkagayon, kung tayo po ay naging mabuting modelo, naging mabuting ama, at ginawa nating modelo ang Diyos, magkakaroon po ng isang napakaganda, napakatibay, napakamatagumpay, napakasayang pamilya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, let us continue to acknowledge God as our Father, na nagpakita ng pagiging responsable niya sa atin, nagpakita ng pagdidisiplina, pagtuturo, nagpakita ng pag-ibig, nagpakita ng sense of direction, yung attitude and character, pinakita kung anong klaseng ama siya sa atin. So, ito po yung mga halimbawa na ipinakita sa atin. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, sa umagang ito, let us acknowledge God as our Father. At dun sa mga tatay, pwede po bang taas ang kamay ng mga tatay? So nakita po natin yung halimbawa ng ama. So gayahin po natin yung modelo. Kung hahanap po tayo ng pagiging modelo, walang iba kundi ang Diyos. Siya po ang magiging modelo natin. Kaya sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras pong ito ay nais ng Diyos na tayo po ay lumapit sa Kanya bilang ama natin. Alam niyo po ba, hindi tayo itataboy ng Diyos. Every time na tayo ay lalapit sa Kanya, kahit minsan nagkakamali tayo, still, God is so compassionate. Ang Diyos, responsable siya sa atin. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Apostol Pedro, sabi niya, cast thy burden upon the Lord, for He cares for you. Mga kapatid, nagmamalasakit ang Diyos Ama na nasa langit. Hayaan po natin sa oras na ito, patuloy tayong lumapit sa Kanya, being our Father. At tayong mga tatay, kung nagkulang tayo sa ating pagiging halimbawa, let us come to our Father, yung example. Let us allow Him na patuloy na maghari po sa atin. So sa oras na ito, habang inaawit po natin ito, tayo po'y lumapit sa Diyos. Amen po ba? So tayo pong lahat ay yumukot pumikit at awitin natin ang awit na ito. Sa puso't isip niya'y ika'y mahalaga, iyong pagdurusa, Kanyang nadarama, labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit na. Di man nararapat, di man nararapat, buhay na handog mo, biyaya niya'y sapat,
sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, sa Diyos Ama, ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Bawat pangako at dugong tinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay patuloy na tumatanggap sa lahat ng sino mang lumalapit sa iyo. Hindi ka nagtataboy sa sino mang lumalapit. Nagpapakumbaba, nagbabalik loob sa iyo. Katulad ng amang ito na nagpamalas ng mga halimbawa. Salamat po sa iyong pagiging ama sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagtutuwid, pagtuturo, sa iyong pagkalinga, na tunay nga na ikaw ay aming ama, na siyang nagmamalasakit sa iyong mga anak. At sa oras pong ito, narito kami, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon, na merong mga ama na nagre-represent ng pagiging ama dito sa lupa. Hiling ko po at dalangin na patuloy na samahan mo po ang bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magturo sa amin ng nararapat gawin sa bawat pamilya. Pwede po bang tawagin ko ang lahat ng mga ama na narito ngayon sa harap? Sige po, lahat ng ama. Pwede po bang ituon natin ang mga kamay sa mga tatay na ito? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong halimbawa na ipinakita sa amin, itinuro sa amin bilang isang modelong ama. Narito ang mga tatay na patuloy na tinawag mo upang pangunahan ng bawat pamilya. Hiling po namin at dalangin na patuloy mong samahan. Hayaan mo po, O Diyos, ang iyong Espiritu ang siyang patuloy na maghari, sumako, manahan sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, kung paano kang naging ama sa amin. Ganon din pong maging ama ang bawat ama, haligi, tatay, daddy, tatang ng mga sambahayan, bawat sambahayan. Pagpalain mo po silang lahat. Hayaan mo po, Panginoon, na maging matapang sa pagharap ng lahat ng mga pagsubok na kinakaharap sa bawat pamilya. Sa mga anak na merong problema, sa mga asawang may problema, hayaan mo po, Panginoon, manatiling matatag ang pananampalataya. At katulad ng pag-ibig at pagmamahal na ipinakita, ipinamala sa banal na kasulatan, idaloy mo ang tunay na pag-ibig na umuunawa sa lahat ng sitwasyon. Father, I pray, samahan mo ang mga tatay na ito. Ikaw po ang patuloy na magpala, ikaw po ang patuloy na manguna, ikaw po ang patuloy na kumilos at gumalaw. At hayaan mo po, O Diyos, sa pag-uwi ng mga tatay na ito, ang isang modelo ng pagiging ama, a good father, ay dadaloy sa loob ng tahanan upang magkaroon ng isang tunay
na masaya, matatag, masigla, at matagumpay na tahanan. Gayon din po, Diyos, ang mga pamilyang narito na wala ang kanilang mga tatay, and even, Lord, ang mga kapatiran na wala rito, yung mga tatay at nanay, mga pamilya. I pray, we pray, Lord, i-bless mo rin po ang mga tatay. Hayaan mo po, Diyos, ang halimbawa, Panginoon, ng pagiging mabuting tatay, ang siyang patuloy na makita at kikilos sa loob ng tahanan upang manatili ang katatagan, manatili ang katagumpayan, manatili ang kasaganaan, manatili ang kapayapaan. Ikaw po, O Diyos, ang kumilos. Salamat po ng marami, itinitiwala ko po sa iyo ang lahat ng mga tatay. Salamat po, pagpalain mo po, at patuloy na ikaw ang laging manguna sa bawat tatay ng Apandis Rock, Jesus Build the Church Ministry. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Happy Father's Day po. Sige, balik po tayo na. Hallelujah! Salyohan po natin ang kabutihan ng Panginoon. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka! Umaga! Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali,
Jesus.